Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, everyone. Good morning. It's been a long time na nagkasama-sama tayong mga taga-media dito, no? Anyway, hindi po ako ang moderator for today. Ang moderator for today po natin is Mr. Charlie Manalo from the Manila Times, pero parang na-delay yung program niya sa radio kanina, hahabol siya. So, meanwhile, habang wala siya, pwede na natin simulan itong press conference natin for today. And I would like to introduce our personalities here, no? First of all, this is a press con for the Crimes and Corruption Watch International Incorporated. Ano ba itong Crimes and Corruption Watch International Inc.? This is a non-governmental organization that is in the forefront of the fight against corruption here in the Philippines. It has one vision, a corruption-free country. So, nasa harapan po natin ngayon si Dr. Carlo Magno Batalya. He is the founding chairman of Crimes and Corruption Watch International. And then we have the other members of Crimes and Corruption Watch International. Also, I will not introduce them one by one. Mamaya na lang pag magsasalita sila. So, on the far end, we have Attorney Eugene Alfaras. Sabi ko, hindi po mag-i-interview. Siya po yung abogado ng CCWI. Okay? Mas magaling po sa amin yan, no? So, kung magaling po akong abogado, mas magaling sa amin yan. Okay? And, bagong kasal pala yan, no? For your information. So, kaya palaging pa ko din. Kaya palaging late yan. Okay? So, let me give the first lead to our chairman, Dr. Carlo Magno Batalya. Magandang umaga ulit sa inyo lahat. At tamang-tama, sabi ko nga, oras na, di ba, para mag-file ng kaso laban sa mga tiwaling empleyado ng gobyerno. Lalo-lalo na sa Department of Public Works and Highways. Pero bago ko ipagpatuloy yung mga sasabihin ko, diretso na tayo dun sa kung ano yung na-file na demanda ngayong umaga ng Crimes and Corruption Watch International sa Ombudsman. Pababasa ko muna yung pinaka-sopas nitong demanda para kahit pa paano intindihan tayo ng maaga. So, babasahin ni Mills, si Mills ang Deputy Executive Director ng Crimes and Corruption Watch International. Dito sa kaliwa ko naman si Dr. Margarita Batalya Fernandez. Siya ang Executive Director ng CCWI. So, pakinggan natin, basahin muna ni Mills yung pinaka-sopas ng demanda. Okay? Good morning po. Salamat din po para sa oras na binigay niyo sa amin ngayon. Babasahin ko na ngayon yung mga highlights ng case na pinalalaman this morning. Crimes and Corruption Watch International Inc., represented herein by our chairman, Dr. Carlo Magno M. Batalya, as the complainant, versus respondents. First and foremost, Sonny Boy O. Oropel, in his capacity as Regional Director of the Department of Public Works and Highways, 6th Regional Office. With him, Robert S. Palmera, Rodolfo A. Melosantos, Alan Ray R. Pahinda, Roy C. Pacanan, and Bernadette Betsy B. Uy, in their capacities as District Engineers of their various Department of Public Works and Highways District Engineering Offices. Mary Grace B. Bulakinya Hatchwala, Bids and Awards Committee Chairperson. Marilu G. Zamora, Bids and Awards Committee Vice Chairperson. Ormel G. Santos, Gladwin D. Ledesma,
Roland Rainier A. Victorino, and Ricardo R. Gutierrez, members of the Bids and Awards Committee, and Helen Edith Lee Tan, President of IBC International Builders Corporation. Public bidding for government infrastructure projects is necessary to promote transparency and accountability in how taxpayer money is spent, while fostering fair competition that typically lowers cost and improves quality. The open process reduces opportunities for corruption or favoritism, ensures all qualified bidders have equal opportunity to secure contracts, and allows for proper oversight. It is further reasoned that the rationale for the requirement of public bidding was to prevent undue favors towards one party or another. However, in this instance, the named public respondents blatantly favored IBC International Builders Corporation and awarded it with a number of high-value projects in spite of its track records of delayed projects. In fact, this is not the first time that IBC International Builders Corporation had been implicated in this nefarious scheme. In the consolidated cases of Lagok versus Malaga and Sales versus Malaga, Malaga was accused and the accused public officials and employees of violating established rules and regulations, making it appear that there was open, public, and competitive bidding for the materials and equipment needed for the skywalk construction projects to ensure that their favored contractor, Helen Edith Tan of IBC International Builders Corporation, got the projects. In its decision dated July 9, 2014, the Supreme Court ruled, "We find in this case clear and convincing evidence that the petitioners colluded in the rigging of the bidding process to favor IBC, the winning bidder. The same is true in this particular complaint. The named public respondents ensured that their favored contractor, IBC International Builders Corporation, got a bulk of their projects." For the month of February 2024 alone, respondents awarded 15 projects to the same contractor, respondent IBC, in the aggregate amount of a staggering 1,907,312,070 pesos and 75 centavos. For the first quarter period of 2024, DPWH awarded 28 projects to respondent IBC with a total amount of 3,230,104,880 pesos and 44 centavos. We've also included a table in our case that shows and summarizes all the projects awarded to respondent IBC, which have incurred considerable delays as defined by the applicable laws as of the end of December 2024. DPWH records show that respondent IBC failed to complete its projects in accordance with the designated duration for each project. In fact, the slippages of these projects exceeds the agreed upon period of 30 days from the original schedule. The table herein undershows the slippages both in percentage and number of days for the delayed projects exceeding 30 days that were awarded to respondent IBC. Under Section 99 of the NGPA, the head of the procuring entity, or HOPE in this case, the regional director, or the OIC regional director, or the district engineers, as the case may be, shall impose the penalty of suspension for 1 year for the first offense, and suspension of 2 years for the second offense, for rendering poor performance by the winning bidder or unsatisfactory quality and or progress of work. A negative slippage of 15% and above within the critical path of the project shall be considered poor performance. Though the law uses the word shall, the respondents did not suspend respondent IBC, giving rise to their administrative and criminal liability under the law.
Those are the highlights of the case. Ayun, maraming salamat kay Mer sa ating Deputy Executive Director. To simplify, noong 2024, yung Region 6, Department of Public Works and Highways, nag-award ng projects, aggregate amount ng 9,258,587,000. Out of this 9 billion, ang na-award dito sa nakasama sa demand ng construction firm, yung IBC Builders, ang na-award sa kanya ay 2.4 billion plus. Ang sabi kanina, nung binasa yung complaint, merong batas na parang contractor, merong isang project lang na delay ng 15% ang implementation. Hindi na pwedeng mabigyan ng panibagong project ng gobyerno. Kung meron kang dalawang project na delay na 10% ang delay sa implementation, hindi ka na rin pwedeng mabigyan ng panibagong award. Dito sa mga projects na to, napakaraming delayed projects ng IBC, pero nabigyan pa rin ng napakaraming project in violation dun sa proviso ng batas. So ngayon, itong pinag-uusapan nila, itong na-file na demanda, 2024. Mamaya, i-bulgar na rin natin yung 2025. Pero, base sa na-file na demanda kanina, ito muna yung mga datos na nakuha ng aming organisasyon. So yung kaya yung ating mga mahihirap, lalo na doon sa kung saan itong sindikatong ito ay napenetrate. Kawawa yung mga tao doon. Dapat itong mga project na ito ay kung tama ang pagkaka-implement, napakinabangan na sana no mahihirap natin mga kababayan sa Region 6. Ang problema, napakaraming proyekto na hindi ginagawa. Kaya umabot sa ganito. Palibasa, wala masyadong naningita. Wala nagpa-file ng demanda. Wala naman nagsusumbong. Maganda na lang kasi na-access natin yung file. Nagkaroon tayo ng record ng anomalya. So, nag-culminate sa demanda. So, iyon. Ito ang tututukan natin, itong na-file na ito, at babantayan natin. Itong mga nakademanda rito ay mapasuspindi natin o mapatanggal natin sa trabaho nila. Dahil sa anomalya, dahil sa sindikato. At ito yung sinasabi rito sa batas, pag mahina ang performance ng contractor, hindi na pwede magkaroon ng panibagong kontrata. Lalo na pag puro negative na yung puro negative yung performance mo. Meron pa rin itong sinasabi sa batas na dapat kumpleto ang mga equipment mo. Hindi pwedeng yung equipment mo na blitz mo na rito sa isang project na to, ipi-blitz mo ulit dito sa kabilang project. Hindi pwede yun. At dapat kumpleto rin ang mga engineers mo, yung tinatawag na key personnel. Yung engineer mo dito, hindi mo na pwedeng ma-blitz din dito sa kabilang project. So, ibig sabihin nito, kung itong IBC Builders nagkaroon ng 100 na project na sabay-sabay, usually, ang isang project ng infrastructure, nangangailangan ng 5 engineer. Kung 100 ang project mo sabay-sabay, dapat meron kang 500 na engineers. So,
parang nagkaroon ng ano ito, ng University ng Engineering. Para magkaroon ng 500 na sabay-sabay na engineers. So yun yung ano, yun yung ibubulgar natin dito. Ito yung gagawa natin talaga ng pagtutok na itong practice ng mga taga-public works ay matigil. Kasi kawawa ang may hirap na mga kababayan natin. Napupunta lang sa wala yung binabayad natin mga buwis. So yun. Kaya kami nag-file para matigil itong ganitong sistema ng public works. Maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Carlo Batalia. So, Attorney Eugene, would you like to say something? Actually, well discussed naman ni Chairman and our Deputy Executive Director just read recently. I would like to emphasize na sana na once you violated something as regards to public procurement, you will also be held liable under Section 3E and G of RA 3019 or the Anti-Graft Law. That's why hindi yung obligasyon ng mga ng bidders ay ng BAC is hindi ganun lang nagaan. Once you commit something, you will be held liable criminally and administratively. If you will be given, mamaya siguro bibigyan naman kayo ng kopya ng complaint namin. It is well discussed naman sa complaint how they were liable administratively and criminally. So hindi lamang 12009 ang violate din nila ang dalawang batas, RA 3019 and RA 6713. So ano pa? Wala na akong mabuti na lang at meron grupo katulad ng Crimes and Corruption Watch International na nakatutok sa mga ganitong sa gobyerno ngayon para mapigil ang maling sistema at maling gawain nila. Kung may question pakilala muna and then okay, si Arlene. Sir, Dr. Carlo, paano nyo na pinpoint itong Region 6 public works? Okay, magandang tanong. Ang Department of Public Works and Highways, merong website yan, yung tinatawag nilang PCMA, Project Compliance Management Application. Ma-access mo yun sa kanilang website. Andun lahat yung kanilang yung status ng kanilang ongoing projects. Pero kailangan mo pa rin sumulat, di ba? Para yung tinatawag na Freedom of Information Act, makuha mo yung mga dokumento. So, ang Crimes and Corruption Watch International, ang mga members nito, halos lahat ito ay certified government procurement specialist. Lahat ito nag-aral tungkol sa bidding sa pagbabantay ng mga bidding sa gobyerno. So, ito nasa kaliwa ko, level 3 procurement specialist. Yung nasa kanan, level 3 procurement specialist. Si attorney, level 3 procurement specialist. Lahat kami rito, espesyalista pagdating sa bidding ng gobyerno, pagbabantay sa kaban ng gobyerno. Kaya ito, airtight itong demandan to.
tanggal o kulong yung mga respondent dito. Sir, na-file nyo na sa ombudsman na. Napile na to, napile na. Okay, how confident are you na mag-prosper to? Baka naman in the end, sabihin lang na lack in substance, from everything, paano? Ayan po. Problema na ng ano yan. Problema na ng ombudsman yan. Kasi ang trabaho ng namin, ng NGO, ay mag-file ng kaso base sa mga ebidensyang nakuha natin. So pinasa natin sa ombudsman para aksyonan nila. Kung mabayaran sila, wala na sa amin yun. Problema nila yan kung nagpapabayad ng ombudsman. Ang importante ay naipaabot natin sa kanila ang sindikato, ang kawalang-hiyaan sa public works. Sir, marami na mga proyekto na hindi natuloy-tuloy. Tama ko ba? Hindi natuloy-tuloy o merong proyekto na tuloy din na nagawa? May mga nagawa. Itong napakalaking construction firm itong IPC Builders. Actually, dito nga sa demandang ito, 2.4 billion. Sa loob lang ng isang taon, di ba? Ang kanilang slippage o yung delayed projects ay halos 90% ng kanilang kontrata ay delay. Kaya nga umabot sa ganitong reklamo. So hindi ka madidimanda kung ginagawa mo yung obligasyon mo sa gobyerno. Nakakontrata ka, nakapirma ka sa kontrata between contractor at Republic of the Philippines na susundin mo yung lahat ng sinasabi doon sa kontrata na bawal ang delay, diba? Tatrabahuhin mo ng tama na walang kulang, walang labis. So pag bumalga ka doon sa pinirmahan mong covenant, di mo nagawa. Sir, sabi mo ang total ng proyekto is nasa 2.4? Ito lang yung na-award sa IPC. Ang total na award ng Region 6 ay 9 billion plus. Meron tayong nakita problema sa manner ng bidding, pero meron pa tayong figure kasi syempre involved dito yung mga government official. Meron pa tayong figure kung maaring magkano ang naging kitaan dito sa bidding na to. Kasi syempre hindi naman natin i-review yung bidding kung wala nang pakinabang, di ba? So meron po tayo, kasi kung nasa 9 billion, 10% lang po ito, 900 million. Qualified po sa plunger. Actually, ang plunder, 50 million lang eh. Plunder ka na eh. Ito, sobra-sobrang plunder ito. So, makikita natin, pag-aaralan natin yung ito kasi unang demanda to eh, 2024. Yung 2025 ay ginagawa na namin yung sunod na demanda rito. Baka doon na natin ma-incorporate yung plunder. Pero ang problema kasi sa demandang plunder, gusto kong malaman nyo na may mga na-demanda akong plunder case. So pag plunder case ang demanda, parang iiyak lang tayo eh. Mabibwisit lang tayo kasi nakulong nga yung na-demanda ng plunder, makakalabas din eh. Tsaka yung ibang na-demanda ko ng plunder, ang hirap mong mayari kasi sabihin eh, yung reasonable now. But, yung aming gobernador, kwento ko lang madali, dati akong board member ng Camarinesor. Ang mga na-demanda kong plunder dyan, sa Villapuerte, di ba? Yan, sa Villapuerte, ay napasuspindi ko siguro mga 3 beses si Villapuerte. Pero, ang iba dyan, di-dismiss eh. Yung kasong na-file ng grupo ko, against dun sa 3 senador, nakita mo, plunder, nakalabas din eh. So, sabi ng mga abogado ko, mas madaling magpa-guilty pag yung graft and corruption lang. Ay ito, swak na swak to sa graft and corruption. Sir,
Kailan na-file yan? O saan na-file? Ito na-file to 1 hour ago. Kanina lang na-file ito. Sa... Sa Ombudsman. Ano-anong mga proyekto, sir? Kalsada, building? Labo-labo ito. May project ng kalsada, may flood control, may building, may tulay. Lahat na maisip mong project na award dito sa contractor na to. Anong region po? May region po ba yan? Region 6. Region 6 lang. Bandang Iloilo. Kompleto itong kung makikita nyo itong demandang ito, ha? Lampas itong one rim ng copper band. So, kompleto Ricardo's to. Bihira mag-file ng demanda ng ganito kakapal. Pero ito, wala nang hahanapin ng craft investigator ng ombudsman. Andito na lahat. Yung Dr. Carlo, siguro ano to, eye-opener to hindi ginawa niyo, no? So it could be, tama ba, it could be a tip of the iceberg. Is it possible na sa Region 6 merong ganyan? It's possible na sa ibang regions ng DPWH ay may mga ganyang kaso? Magandang tanong. Actually, ito, umpisa lang to. Baka next week siguro, sunod-sunod to sa halos lahat ng halos lahat ng regional office ng public works. Hindi lang regional office, district office.